Karon balaano nato ang atong kaugalingon, balaano nato ang balay ni Jehova, ang Diyos na atong amahan, ug tuwas ang kaugawan, gikan sa balaka. Palandong kita sa atong kaugalingon, gamiton nato ang doktrina sa libang sunod sa upong nga segundo kung kinahanglan. Magasugod na. Magaduhan ta sa pag-ako. Father God, you're so holy, majesty, and powerful. Your wisdom is so high. Your love is so deep. Your mercy and loving kindness endures to all generations. You created the universe by your wisdom and power. You created me in your image, and you might follow me above all. Thank you, God, for saving my soul, for my spiritual growth, and for the opportunity to serve you, and to be a blessing to other people. Thank you also for the logistical grace and the length of time you using me on earth, for your glory and honor. Now, God, help me to follow your will as I worship you. Give me victory that in everything I do will only be glory and honor to you. Alam sa pagawin, kantang ko na when we all get together. Sing the wondrous love of Jesus, sing His words and His praise. In the matchless love and grace, where we before us amazed. We all
your Bible. Of Jesus' love that saw me when I was lost at sea. Of Father's grace that brought me back to His fold again. Of eyes and gifts of mercy far deeper than the sea, flying higher than the heavens. My gift shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. He called in all Judea, like sparkling of the dawn, the people come about Him, He saving ways to know. He healed the brokenhearted and caused the blind to see, and still His great heart yearning in love for heavenly. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Was wondrous love which made Him for us to suffer loss, to bear without a murmur the anguish of the cross. With saints within Him glory, let us our voices raise, tell heaven earth may echo with our Redeemer's praise. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Amen. Salamat sa mga ito, dinakatag sa ito, inspiration, encouragement sa ito. Pagibawang karon na panahon sa pastor. Okay, so mayong buntag sa tanano, mga kaigsunan, o salamat sa inyong presensya. Ato na po i-focus ang ato ang kinabuhi o atong una-una diya sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. O nasayod ako nga okay man sigurong tanan, no? So usahay maghuna-huna kita no nga ang atong pagsimba dili okay, no? Pero kinahanglan okay gyud, no? Buti pasabot nga naka-inline ang ato ang espiritu ngadto sa mga espirituhanong butang, no? Kung aduna kita isala, mao kanang nagahatag kita og gamayng panahon nga magagamit sa rebound, 1 John 1:9, para nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. O nga magpabilin kita sa gitawag natong experiential nga pagkabalaan. We need to be holy, no? Samtang nakita sa simbahan, dapat ang atong huna-huna limpyo, ang atong pagsulti limpyo, ang atong pagpanglihok limpyo, no? Kasi part ka na siya sa Christian way of life, ang gitawag natong will discipline o Christian's integrity, no? In fact, apil niya na no, sa Christian's integrity ang time management. Dinhagi din mo makita ang Christian's integrity sa time management, no? O how we manage our time, no? Nga bisan man ang usa ka segundo para sa imuha, dili gyud mo gusto nga makuha ka na siya, no? Makuha ka na siya. Kaya ang kinabuhi sa Christian way of life, dili ni siya tinapulan, no? Dili kinahanglan nga tapulan kita niini. Kinahanglan nga magtrabaho gid kita kung sa ang dapat nga angay natong trabahoon. Dili itong delayed obedience, no? O dili itong ugma-ugma, no? Wala ni siya ugmaay kung unsa gipabuhat karon, ato gining buhaton karon, no?
So, mo ni ang journey sa Christian way of life. Pipila ka mga mahuman kita nini nga subject atong pagatunaan ang one day at a time. Siguro mga napulo ka Domingo na ang one day at a time para makita na to og unsaon na to paggamit ang atong usa ka adlaw nga mahimaya ang Dios sa atong pagkinabuhi. Mo kanang actually mo gina ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Actually magakalipay man ako kaninyo nga mag-uswag mo sa inyong panginabuhi, no? Mao ginay akong prayer nga mag-uswag kung pwede kitang tanan mag-uswag ta sa ato ang atong panginabuhi, no? Pero ang pinakamaayo gyud nga mag-uswag kita sa espirituhanong bahin sa atong pagkinabuhi. Nga din magatubo gyud kita ngadto sa pagkahantong, no? Kung pwede moabot kita sa gitawag super grace, no? So ang super grace naghisgot may tuod sa maximum spiritual maturity. Nga din ang atong mga huna-huna kanunay na nga nagahuna-huna sa mga espirituhanong butang, no? O nga ang material nga mga butang para na lang na siya pang survival, no? Pero yes, akong nakita matag adlaw naga-struggle kita kay kada adlaw na magi kita mga buluhaton, nakita mga ginahimo ug kung saon nga maka-survive kita, no? At least ginahimo na to nga partner ang Ginoo sa ato ang pagkinabuhi. Mao gina ang prinsipyo dinha, no? Gamito na to ang doktrina nga ang Ginoo kauban nato sa tanan natong pagpanginabuhi. And then God will really do the rest, no? Akong nakita, no? Siguro ang tanan luwas naman, no? Amen ba? Kung napa may dili importante nga magatuo gid kita kang Kristo Jesus. Dapat sigurado kita ni ana, no? Nga diin kung mawala man tanining kalibutan na adto kita sa langit. Mao ginay ang atong gitawag na to kausa dinhi, no? Nga kung aduna man kita mga kaila, mga higala nga langit gyud ang atong padulngan, mo kana siya ang pinaka-importante. Mao na pinaka-absolute, no? And then, atong nakita ang mga butang sa kalibutan, igadugang ra na siya. And then, atong nakita, yes, nagapaningkamot kita, pero gihimo na itong kabahin ang Diyos sa atong pagpanginabuhi, no? Dili itong murag, kita na lang, no, ang ato ng ability, ang nagtrabaho, ang ato ng kaalam, ang ato ng kahibalo, no? Kinahanglan, God must be with us, no? Even sa ato ang mga pagpaningkamot, sa pagpanarbaho, sa atong negosyo o unsa ba, gikinahanglan nga ang Dios uban nato, no? Mao ginay pinaka-importante sa atong kinabuhi. Hinumduman nato nga ang absolute sa kinabuhi mao gyud ang gitawag spirituality. Well, atong pagkatun-an karon ang the death of the believer. Nahuman kita sa may labay nga Domingo katong kamatayon sa mga dili magtotoo, no? Usa ka makalilisang alang sa usa ka tawo nga mamatay nga dili siya magtotoo ni Kristo Jesus nga ang Ginoo ug manluluwas. Nganuman ang pulong sa Dios akong pagabasahon dinhi, balik ko nako sa makadyot kini kay importante kayo kini nga mga bersikulo nga basabtan nato kung ikaw dili pa man magtotoo kang Kristo Jesus, no? So ang una diri nagaingon sa John, sugdan nako sa John 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Para kana sa mga magtotoo. 17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Verse 18, ang mosalig kaniya dili paghukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Ambak kita sa verse 36, ang mosalig sa anak may kinabuhi nga dayon, apan ang dili mo sugot sa anak dili makatilaw kinabuhi, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. So, magapang hinaot kita nga nasabtan nato kini siya, no?
Importante kini para sa mga gitawag nato usa ka tawo nga dili pa magtotoo nga magatuo gid siya ngadto kang Kristo Jesus. Kay magabasa ako sa Hebrews 4:12, una kita magadto sa pagtuon sa ato ang subject. Nagaingon dinhi, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitaghuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrews 4:12. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timothy 2:15. Ang tibuok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. 2 Timothy 3:16-17. Mag-aampo ta kung hangyon ang tanan sa pagtindog. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga imong gihatag nga kanamo, nga diin kami makasimba na usab kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat Heavenly Father sa mga adlaw nga ginatugot nimo sa among kinabuhi, nga diin maka-perform kami, makabuhat kami sa mga buluhaton nga imong gipabuhat nga kanamo, makasunod kami sa imong kabubuton. Salamat niini Heavenly Father. And I pray that your name will be magnified and be glorified in our midst today. Salamat nga ikaw magapakig-istorya sa imong makanakan. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga diin may makalihok sa tagsa-tagsa ng mga kinabuhi. Gamitay mong alagad siya nga paagi. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Okay, so human na kita sa pagtulunan sa kamatayon sa mga dili magtotoo, no? Og busa karon anhin na kita sa kamatayon sa usa ka magtotoo. Now hinumduman nato nga ang kamatayon sa mga magtotoo thrilling kay ni siya. Apan adunay duha ka klaseng magtotoo, no? Hinumduman nato kung aduna may duha ka klaseng tao, magtotoo ug dili magtotoo, sa magtotoo pod adunay duha ka klase. Ang unang magtotoo katong gitawag nato winner believer, nagmadaugon nga magtotoo, ug ang ikaduha nga magtotoo katong gitawag nato loser believer. So adunay categories niini, no? O atong gina-describe kana kanunay ang kanang gitawag natong pildi nga magtotoo niadtong atong nakita wala magatubok ngadto sa pagkahamtong. So I do not know kung desirous ba gyud mo nga musaka ngadto sa pagkahamtong. Kasi ang atong kinabuhi kinahanglan manggod nga musaka kita, no? Mao gina nga atong kuano dagan sa kinabuhi, no? Gitawag kining cross mo ning gitawag nato og from the cross mo ning ang salvation. Sa dayang mituo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, nakakaplag ka sa kaluwasan. Pero wala nahuman dinha sa kaluwasan na imong kinabuhi. Dili malipayon ang kinabuhi tama lang sa kaluwasan. Yes, sa eternity malipayon ka kay may kinabuhi ka nga walay katapusan, pero sa atong pagkinabuhi diri sa yuta, dili naka-focus lang diri human sa kaluwasan, kundi dili ta sa gitawag natong Christian way of life. Kinahanglan tang musaka. Ano? So from gitawag nato babyhood, adolescent to maturity. Mao gina ang dagan sa atong kinabuhi ug ang atong pangandoy nga moabot ta diri sa maturity. Now, itong nakita ang maturity na divide kini sa tulo, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and then maximum spiritual maturity. So, na-divide ka na sa tulo, no? In fact, ako kanang gibutangan sa una atong milabayng Domingo, ang spiritual self-esteem plus providential preventive suffering
equals spiritual autonomy, no? And then spiritual autonomy plus momentum testing equals spiritual maturity or maximum spiritual maturity. And then maximum spiritual maturity plus evidence testing equals maximum glorification of the Lord Jesus Christ. So, inana siya, no? Ang atong pangandoy nga moabot kita dinhi. Ayaw gyud nga magpabilin nga bata. No? O may baluan nimo ang imong kaugalingon og asa na ka sa imong mga decision making, may baluan nimo. Kung ang imong decision making gani wala pa gyud puros pa kalibutanon, nagpasabot na may lag na ka diri. Posible na pa ka diri. Kung ang imong decision sa kinabuhi wa gyud magkadimao, nagpasabot wa gyud ka moabot dinhi. Hinumdum man nato nga dinhi wala gyud blessings. Except divine discipline. Balik ko na ko ha. Dinhi nga dapit wala gyud panalangin dire. Kundi ang naahinon dire divine discipline. Busa kinahanglan mo saka kita dire og moabot ta dinhi. Kay dinhi man nato matagamtaman ang tinuod nga kalipay sa dihang nagatubo kita ngadto sa pagkaamtong. Now dinhi ato makita kini nga subject karon kining gitawag natog the death of the believer. Ato makita dinhi mao ni siya ang pinaka-thrilling o pinaka-malipayon nga panahon. I do not know kung makaingon mo, malipayon nga panahon? Yes, atong pagatunan ka na. O ngano nga malipayon nga panahon ka na siya. Now, the death of the believer. Kinsa man ni, ikaw ni, o ako, no? Kay, kasagaran ba sa mga tao, nagakahadlok yun sa kamatayon. Kung dili na ito masabtan kini siya, muna'y kadunay nga nagahadlok na to ang kamatayon. Unya, ang kamatayon ba kay realidad, no? Whether we like it or not, naagid ang kamatayon. So, atong pagkatunan kini siya, no? In contrast to the unbeliever's frightening prospect, yes, para sa mga dili magtotoo pagka makalilisang ang kamatayon. The death of the believer in dying grace is absolutely fantastic. Buot na pasabot, ang kamatayon sa usa ka magtotoo, kanang magtotoo nga miabot diri ha? Wala ta maghisgot diri. Kay kini frightening pa kay ni. Kini wa ta maghisgot dinhi, no? Tungod kay dinhi nga kahimtang nangahadlok man ni sa kamatayon, no? Pero dinhi atong nakita very fantastic, no? Usa ka nindot sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga miabot nga sa pagkahamtong sa dihang moatubang na siya sa iyang kamatayon. Now, besides removing all fears and uncertainties of death, dying grace is superior to all the blessings in life because of who and what Christ is and His magnificent provision in His written word. Now, ngano man nga ang usa ka magtotoo, dapat magmalipayon man gyud siya sa dihang ang kamatayon moabot. Ngano man, tungod kay kini siya gitawag nato og dying grace, superior to all the blessings in life. Mas labaw siya nga panalangin sa tanang pagkinabuhi sa yuta. Ngano kaha? Ngano man day unsam day ang naas kamatayon? Ang kamatayon mura kana siya graduation. Ang kamatayon mura kana siya og nag-graduate kita sa atong buluhaton sa yuta. Nahuman nato ang atong trabaho sa yuta. And then, nagsugod kita sa pagkinabuhi ngadto sa eternity. Actually, at the moment nga mahuman ang atong katapusang pagginhawa, mao kana siya ang pagsugod sa atong kinabuhi sa eternity, phase 3 of God's plan, no? In which ang gisgutan din wala nay kamatayon, wala nay kahago, wala nay mga problema, wala nay mga kaguol. Mao ka nang gisgutan pagkahuman din no? So kung ikaw nagatubo ngadto sa pagkahamtong, usa ka fantastic ang kamatayon. Apan kung wala ikaw magatubo sa pagkahamtong, yes, mahadlok ba ikaw sa kamatayon.
Remember, dying grace is superior to all the blessings in life because of who and what Christ is. Kung tinuod nga naangkon nimo si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, mas para sa imuha, mas nindot nga makauban nimo si Kristo Jesus sa imuhang kinabuhi sa wala na katapusan. In fact, kitang tanan karon naghulata siyang pagbalik. Wow, pagkanindot na ng panahon na, no? Sa pagbalik ni Jesus Christ, well, yes, ang focus na to si Jesus Christ because during that time, ang mga angels sa kalangitan, magpano na sila, actually, ang focus lang yun na to si Jesus Christ. Pero by that time, when Jesus Christ will come, ang angels sa mga kalangitan, maglihok sila, magtrabaho sila, na magpasinggit sa mga trumpita. O ang tanan nga mga nangamatay kang Kristo, mabanhaw, o ang tanang mga buhi nga Kristohanon, pagkasakgaon. Mao kana ang atong paglaom. Masay mo nga, may na lang untag di takabot sa kamatayon, pastor. Mas may kana na lang unta, rapture. O mayo po kung kana, no? Kanindot kung kana. Kung mabutan ta nga buhi sa pagbalik ni Jesus Christ. Pero, unsa man kung kamatayon? Mahadlok ba kita sa kamatayon? Si Apostol Pablo, wa gyud siya kahadlok sa kamatayon. He is very determined nga once nga mawala nang iyang kinabuhi, he is present with the Lord, no? Sa 2 Corinthians 5:8, no? Now diri nagaingon, usa ka blessings ang kamatayon sa usa ka magtotoo nga magtotoo. Why? Tungod sa gihatag nga mga saad sa Dios nga hikanato. Through maximum Bible doctrine resident in his soul, the believer is able to look back in his life with no regrets, with great satisfaction. Ang usa ka magtotoo nga kung puno lang og doktrina ang iyang kalag, no? Kung puno og doktrina iyang kalag, dili gyud siya mag-regret sa iyang kinabuhi ug unsang iyang kinabuhi in the past, kundi puno siya og katagbawan tungod sa mga doktrina sa iyang kalag. Actually, doctrine yun ang pinaka-importante. Kini yun. Kasi kung nakay doktrina sa imong kinabuhi, wala ka kinabuhi sa mga human viewpoint. Kundi divine viewpoint ang imong ginatanaw kanunay. Wa ka kinabuhi sa kahadlok. Wala. Wa ka kinabuhi sa circumstances, kung sa man ang circumstances kalibutan, wala ka nagkinabuhi niya na. Wala ka nagkinabuhi sa unod-nun nga kahimtang, wala ka nagkinabuhi sa kalibutanon nga kahimtang, kundi ang imong panghuna-huna, mga espirituhanon kanunay. Ug busa, atong nakita din ha, kanunay ikaw nga satisfied, kanunay ikaw nga natagbaw sa imong kinabuhi. Kaya ang katagbawan na manggod sa kitawag na tog spirituality. So, apan, nagkinahanglan og Bible doctrine resident in his soul. Nga diin ang usa ka magtotoo, matagbaw siya tungod sa doktrina, og bisan man sa iyang pagtan-aw sa mga nangagi sa iyang kinabuhi, dili siya maga-regret, kundi aduna siya great satisfaction. At the same time, he faces eternity with the sublime anticipation of meeting the Lord of glory face to face. Mao gina ang nasa iyang isip nga, well, ako nang matubang si Kristo Jesus sa naong ug naong. Mao kana siya ang actually mao man ang atong ginakuan gud, ang atong gina-anticipate gud ang pagbalik ni Jesus Christ, no? Sige, maglingkod na mga bata og wala na movement ha. Lingkod na. Lingkod na siya mi. Di na maglihok kay naminaw na si mama si papa, no? Okay. O niya, lingkod na, no? So at the same time, he faces eternity with a sublime anticipation of meeting the Lord of glory face to face. I do not know unsa ka importante sa imuha si Jesus Christ. If Jesus Christ is the most priority sa imong kinabuhi, excited kay gyud, no? Someday mobiya na kita nining kalibutan ani. Whether we like it or not, mahuman gyud ning kalibutan nato. Ug tuwa na ta dito sa gitawag
absolute. Wala na ta sa variables, no? Wala na tiniining kalibutan nga diin daghan pa kaig atong nga pangandoy nga kalibutanon. Kundili tuwa na ta sa eternity nga diin puros kalipay na ang tanan ug wala nay kamatayon ang atong kinabuhi dito. Mao kana ang atong expectation. With unwavering confidence, the believer with maximum doctrine in his soul looks forward to receiving his eternal blessings and rewards provided by God in eternity past. So, kung ikaw, puno ikaw og doktrina, kini gid no? Mao gini kanunay gini natong gikuan. In fact, nagadrawing kita og iyon ani no. Ug nga atong pagdrawing din ha, ato kana sing gi-divide. Ngana nato na adunay 7 dinhi. Og ang pinaka-importante, doctrine yun. Maura gyud na imong kapital sa dihang moadto na tas taas. Nakita ninyo kung sa ka-importante ni? Maura na atong kapital sa dihang moadto na tas taas. Kumusta ang imong kalag? Nabay sulod nga doktrina sa dihang moatubang nata ni Kristo Jesus. Tungod kay sa pag-atubang nato sa judgment, naga-base gyud sa doktrina sa imong kalag. Kung aduna kay doktrina mangud sa imong kalag, maka-apply ka. Imong ma-apply ang doktrina sa matag circumstances sa kinabuhi, mga decision making nimo. Kinsa may imong priority sa imong decision making? Mahimaya ba ang Dios o mahimaya ka? Mahimaya ba ang Diyos o nga matagbaw ta sa butang ng mga kalibutanon, no? So, nagadepende ang imong gitawag decision, ang imong choices sa imong mga doktrina. Kung daghan kag doktrina natural, moingon kay gyud nga priority na ko dito or kaha naaning word nga poise, kini no? Kay balo mo ini? Kabalo ka mo balansi. Kabalo ka mo balansi og asay bugat, no? Ang sa Ginoo ba o sa butang bas kalibutan, no? Usahay manggod ang atong makita gid, no? Dili pa manggod nato kay masabtan ang spirituality when Apostle Paul said sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Makana ta, unsa man dayang nahitabo ni Apostol Pablo? Nga mato pa niya, we live by faith, not by sight. Wala si Apostol Pablo na nagkinabuhi o kung sa iyang nakita sa kalibutan. Wala. Kasi ang mata ni Apostol Pablo nilapos dito sa taas. Nilapos sa third heaven. Wala nakafocus ang iyang mata sa kalibutanong butang. Busa nakaingon si Apostol Pablo, we live by faith, not by sight. Kaya usay ka ng atua, ang nakita mo yun, sigurado na gini ba? Kini, sigurado na ni. Makakwarta na tayo ni, kini, mabuhi na tayo ni. Ana man ang tao, sure. Pero si Apostol Pablo, ning iyang mata, milapos yun. Giagian ng tanan nga mga kabituunan din ha. Ning lapos sa Diyos, ang iyang panglantaw. Nga, Diyos mo ay priority sa iyang kinabuhi. O busa, bisan man sa kamatayon, si Apostol Pablo sa diyang nakita na niya nga nagpadulong na niya ang kamatayon, nagakahadlok ba siya? Siguro, mingon siguro no? Nasiguro to'y kahadlok, oy. Nasiguro to'y kahadlok. Well, siguro sa imong isip, una-una siguro ka nga nahadlok siya. Pero para kang Apostol Pablo, kung basahon nimo ang tanang mga message niya, gikan sa Philippians chapter 1, niabot na nga to sa Pilimon, basahon nimo ang mga message ni Apostol Pablo, para sa iya ang kamatayon, kadaugan gyud. Kadaugan para siya ang kamatayon. In fact, kung nahadlok pa siguro siya atong gipaod na ang iyang ulo dito sa tadtaran, gibutang lang iyang ulo dito, kisi-kisi pa siguro siya dito, no? Pero walay record. There was no record even in history nga si Pablo
bisan man sa pagbutang sa iyang ulo o sa liog dito sa tadtaran, nga ning alingasag siya nga naningkamot siya og iskapo. He is just so relaxed. He is just so calm. Kalmado siya. Why? Tungod kay nakita na niya tudan. Sige na gani sa pahibalo ni Timothy. Nagsige na sa pahibalo nga ang iyang kamatayon haduol na. Nakahibalo na siya siyang kamatayon. Magbasa mo sa 2 Timothy, ginasultian na niya si Timothy, take care, no? Be strong. Gidisalig, iyang challenge si Timothy, be strong. O gano nga sa kinabuhi ni Apostol Pablo, wala gid siya nagakahadlok sa kamatayon tungod kay ang grace orientation niya, true doctrine, hibalo siya, the moment nga mahuman ang iyang paginhawa, tuwa gid siya atubangan sa Ginoo, face to face nga matubang niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. O mo na tong eternal joy sa iyang kinabuhi. Graduate na siya sa kalibutan. Mo nang siya, I am not ashamed. Ginapaningkamutan yun niya nga dili siya maulawan sa iyahang kinabuhi. O siguro nagkahadlok pa sa kamatayon dito, maulawan siya. Pero nganong mingon siya diri sa Pilipos. Anitas Pilipos kadyot. Matod pa diri sa verse 19, oo, ako magapadayon sa pagkalipay, kaya ako nasayod nga pinaagi sa inyong mga pagampo og sa panabang sa Espiritu ni Jesucristo, kini mo sangputra alang sa akong kagawasan. Unsa man din hitabo niya, nabilanggo ni siya diri sa unahang mga bersikulo. Verse 20, maingon nga mo'y akong mainitong pagpaabot o paglaom, nga ako dili gayud magakaulaw hinunua, nga inubanan sa tuman nga kaisog karon og sa kanunay, ako magapasidungog kang Kristo dinhi sa akong lawas, bisan man kun pinaagi sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon. So ang life ni Apostol Pablo, grabe yun. Gusto niyang mahimaya ang Diyos sa iyang kinabuhi, buhi man siya o patay. O tinuod man, sa buhi pa siya, nahimaya ang Diyos. O bisan man siyang kamatayon, yes, nahimaya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Bisan ikaw, kung magbasa ka sa sinulat ni Apostol Pablo, makaana yun ka. Grabe ang pagtuon ni Apostol Pablo. Pagabot sa 21, unsay giingon niya, kaya lang kanako ang pagkinabuhi mo si Kristo. Mo gining absolute. Wala siya sa variables, no? Ang absolute manggod katong butang nga nakita nimo nga mo'y tinuod. Butang nga way katapusan sa imong kinabuhi. Dili siya tong butang nga mawala ra o temporary ra. So ang panglantaw ni Apostol Pablo, dili tong temporary nga butang. Ang absolute gyud ang iya. Butang nga diin dili mahanaw. Bisan man sa eternity. Pero ang tao, mutanaw mo gyud sa butang nga katong mahanaw. Kay mo mo to'y pinakanindot na to. So muna yung nakalain. Muna kung magatubo kita sa ngatos pagkahamtong, makaingon na kita sa itong kagalingon, God, kung kuhaon man mo akong kinabuhi, let it be, wala may problema. Ready naman ko, andam naman ko, no? Wa naman ko'y kawilihan sa kalibutan, no? So, dili sa pagkinabuhi sa kahadlok. Nganong nakasulti si Apostol Pablo nini, tungod sa iyang gitawag na tog doktrina sa iyang kalag. Now, hinumduman na to, nga niini nga time, si Apostol Pablo, gibilanggo na siya sa Roma, ha? Og nagsulat siya nga to sa taga Pilipos. Gibilanggo siya sa Roma. Sa unsa nga parte nga nganong gibilanggo si Apostol Pablo? Nagwali sa pulong sa Dios. Nagwali sa pulong sa Dios, gibilanggo siya. Kuyaw, no? Sa unang mga panahon, magwali sa pulong sa Dios, bilanggoon. Apan si Apostol Pablo, wala mawala ang iyang kalipay bisan na naa siya sa bilangguan, kundi kanunay siya nga nagasalig sa Dios. Busa diri atong makita ang gitanaw ni Apostol Pablo mo ang eternal blessing. Dili itong temporary nga blessing sa kalibutan. Wala siya ma-sidetrack, no? Wala siya masangit sa mga butang nga kalibutanon. Wa niya makita tong butang nga diin makatabang niya samtang buhi pa siya. Wala. Nalipay lang siya sa mga magtotoo. Yes, salamat nga nagaampo mo alang kanako, nga nako sa bilangguan.
Yes, salamat sa inyong prayer. Pero kay balo si Apostol Pablo, nga ngihang destination mo gyud ang kamatayon. Putlan siya gliog. Tungod siyang pagwali sa pulong sa Dios. Now, padayon kita. There is sa 1 Corinthians 2:9 atong pangbasahon kini mga bersikulo sa 1 Corinto 2:9 nagaingon dinhi, apan ingon sa nahisulat, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan ni musantop sa kasing-kasing sa tao ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Mao ning wala makita sa tao, no? Wala madunggi sa tao. Ang katong wala masinatii sa tao. So, busa mingon si Apostol Pablo, apan ingon sa naisulat, ang wala makita sa mata. Yes, wala makita sa mata. Nganong wala man makita sa mata? Tuwa ni taas. Kasagaran sa mga tao dili makakita sa tuwa sa itaas. Kaya ang tao mutanaw di sa kalibutan. Ug busa mi siya, ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, wa nimo madunggi sa imong dalunggan. Ni mo sangtop sa imong kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Naay gitagana ang Dios. Blessings in eternity. Giandam na sa Dios alang sa usa ka magtotoo nga diin miabot nganhi sa pagkahamtong. Munang importante gyud nga magatubo tas pagkahamtong. Giandam na sa Dios sa itaas. Pero dili na makita sa mga tao kung tao ang kalibutanon, di na makita niya. Wa siya kabalo ni ana, no? Murag di niya madunggan ug unsa ang naa didto. Murag para sa iyaha, walay bili ang mga butang nga tuwa didto. Focus gid sa siyota, focus sa siyota. Then Episo 1:13, ang Episo 1:13 murag siguro kamong Episo 1:3, kining Episo 1:3 murag daghan ang nakamemorize siguro nini, no? Nagaingon, dalaygon ang Dios ug gamahan sa atong Ginoong Hesukristo nga diha kang Kristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalangin espirituhanon diha sa mga langitnong dapit. So adunay mga espirituhanong panalangin dito sa taas. Mga langitnong panalangin. Usually kabisado ni especially sa mga Calvinist kining Ephesians 1:3 ilaha gining bersikulo. Ug unsa kanindot ang kinabuhi ang panalangin dito. Now, kung kamo akong papilion, asa man mo? Sa panalangin sa yuta nga mahanaw lang o sa panalangin dito nga way pagkahanaw? Absolute dito. Dito gyud mo sa walay pagkahanaw. Pero kung dili pa ka magatubo lagi nga tos pagkahamtong, kung napaka dinhi ang tanang mga desisyon sa imong kinabuhi, naagyod sa yuta. Yutan on gyud. Munang mahitabo lang na siya sa dihang moabot ka diri. Walay laing desisyon ng usa ka tawo sa paghimaya sa Dios not until moabot siya diri sa gitawag spiritual maturity. O gani atong nakita din no? Diri sa spiritual maturity, ang maximum glorification of the Lord Jesus Christ diri gyud sa maximum spiritual maturity. Yes, maayo na nga nakaabot na ta sa spiritual self-esteem, nakaabot ta sa spiritual autonomy, pero ang maximum glorification of the Lord Jesus Christ naagyo diri sa spiritual maturity. Mao na. Wala naman na. Mao naman ang tao nga nagatubo sa pagkahamtong. Mao na ang tao nga moingon nga not my will but your will, Lord. Mao na ang tao nga moingon nga God, gamita ko alang sa imong kahimayaan. Dili na tong akong gusto kay akong gusto ang akong pasibuton. Wala, kwarta akong pangitaon sa kalibutan. Dali ra kay pangitaon kwarta sa tinuod lang. Kung gusto kang mangwarta, pertigyod, peting dali arang kwarta sa kalibutan. Katong mga naay abilidad sa pagpangita sa kwarta, kay balo na sila unsa ang pagpangita sa kwarta, dali lang kaayo. Pero wala na, dili ta niya na. Kontento ta og unsa ang gihatag sa Dios nganhi kanato. In fact, nabuhi ta sa pagtuo og dili sa atong nakita.
Pwede man ta. Actually, ang business lang, daghang pamagi sa negosyo nga pwede kitang makwartahan. Kamo sigurong uban din ha, kay balo na mo sa mga sistema, no? Kung saon nga ang kwarta matigom gyud, moabot gyud, no? Pero mao lagi na gitawag nato kana siya og variables. Para lang sa kalibutan. Kuno ba temporary lang ba mura kanang para sa tuwa kanang at least sa kalibutan ta hamugaway ta nindot atong kahimtang sa kalibutan. Yes. Pero kung isabay nimo na siya sa spirituality pagka nindot kayo, nag-enjoy na ka sa kalibutan, mag-enjoy pa jud ka dito. Magmalipayon pa jud ka nga walay katapusan dito. Muna ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, no? Natay mga espirituhanong panalangin dito sa itaas. Walay pagkahanaw, walay pagkawala, eternal. And then sa 2:7, aron nga sa mga katuigan nga umalabot, siya magapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya tungod sa iyang pagkamapuanguron kanato diha kang Kristo Jesus. Unsa iyang isgutan dinhi sa Episodo City? Sa mga katuigan nga umalabot. Unsa man ang katuigan nga umalabot? Mao nang dito sa eternity. Nga mato pa niya, katuigan nga umalabot, siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya. Imagine that. Ang giandam sa Dios dito sa imuha, dili masukod nga kadagaya. Unsa ka nga klaseng kalipay, no? Unsa nang giandam sa Dios sa tuwa nga dili masukod? Ngano minyo siya nga dili ma-measure. Inyong nasabtan na dili ma-measure ang kadagaya. Giandam sa Dios to taas. Mao na nga ang atong kinabuhi sa kalibutan, atong gining iandam dito, i-prepare ni dito. Giandam na sa Dios. Aron nga sa mga katuigan nga umalabot, nagpasabot ka na sa unahan sa eternity na siya, siya makapadayag sa dili masukod nga kadagaya sa iyang grasya. Mao nang gitawag na to og surpassing grace. Nga dito niya ng panahon na makahana ka gyud dili ma-express sa imong kaugalingon ug unsa kanindot ang gisaad sa Dios sa atong kinabuhi. Way makatupong sa mga splendor sa kalibutan, even Solomon sa iyang splendor. Dili makatupong sa giandam sa Dios nga bahandi nato dito sa taas. Pagkanindot sa giandam sa Dios kanato. Pero mo lagi na kung wala pa ta magtubo sa pagkahamtong, di man nato lagi na makita. Mo nang sa gibasa nato kaganina sa 1 Corinthians 2:9. Dili man nato makita. Di nato madunggan ang mga butang dito. Dili nato masinatian unsa kanindot ang dito. Kaya nga tuwa ang kalibutan man gyud, mag-enjoy sa kalibutan, mo man ang tuwa, no? Apan ang Dios nagprepare siya og mas pinakamayong butang. Busa kinahanglan kitang magmadaugon. Pilipos 3:14 atong magbasahon gini. Sa Pilipos 3:14. Sa Pilipos 3:14 nagaingon, ako nagapadayon paingon sa dauganan ngadto sa ganti nga mao ang sa langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. So, matupad ni Apostol Pablo, nagapadayon jud ko pagdagan ngadto sa daganan. Asa di ang daganan nato? Kini. Maturity. Padayon sa pagtubo ngadto sa pagkahamtong. Kay dinhi gyud ang gitawag ni Apostol Pablo na dinhi ang kadaugan. Sa dayang magatubo kita ngadto sa pagkahamtong. Busa, importante kaya mga butang nga espirituhanon. Sa Revelation 2:10, pinadayag 2:10, naghisgot kini may tungod sa mga mananaog, o busa, nagaingon dinhi. Pinadayag 2:10, ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo nang pag-antuson, tanawa ang uban kaninyo hapit ng ibandod sa yawa ngadto sa bilangguan, aron masulayan kamo
o pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw, himua ang pagkamaunungon kanako bisan pa sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Sa daw, bisag aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi, na mga lantuson, mga persecution, matud pa sa gisulat ni John de Bilabid. Kini si John de Bilabid na po ni ang nagsulat niini, no? O gisulat niya kini siya ngadto sa iglesia sa Esmerna. O ang iyang gisgutan din ha, pagka maunungon kanako bisan pa sa kamatayon. Ganina akong gipangutana si Jack Kilo ba? Akong ginan Jack Kilo. Jack, kanang dili ba gyud nimo ikambyo si Kristo sa mga butang sa kalibutan? Tubag ba po yung bata nga? Oh. Siya. Oh. Tuod ko niya. Tubag po yung bata ko. Taon kalingod pa ba yung edad ini akong anak ng taon 15 years old pa ba yung taon ni. Kung na ba kay mga pagsulay, dili pa baka mo lihok ang iyahang pagkakarnal, pagkakalibutanon, no? But yes, I tried nga ipangutana sila og asa na gyud ang ilang kinabuhi, asa na gyud naka-focus ang ilang kinabuhi. Why? Possibly time will come. Nagi mga persecutions nga moabot. Aduna gyud mga pag-antos, mga paglutos sa dihang ikaw magapangalagad sa Ginoo. Sa Christian way of life, sa dihang mga depende ka sa kamatuoran, ang equivalent niya na ang imuhadyong kinabuhi. Kapalit niya na ang imuhang kinabuhi. Well, and then sa Revelation 2:28, naghiskot gyapon kini siya sa mananaog nga nagaingon dinhi, og ihatag ko kaniya ang bituon nga kabugason, naghiskot kini siya sa mga mananaog, no? Ang usa ka tawo nga nagmadaugon, hatagan siya bituon sa kabugason. Bot pasabot, adunay espesyal nga reward ang usa ka magtutuo nga di nagatubo ngadto sa pagkamtong. Now, nagaingon dinhi, why is it that dying grace seems to be the exclusive privilege of those believers with maximum doctrine in their soul? Now, mao kining usa ka pangutana. Ngano man gyud nga ang dying grace ha, ang isgutan nato ha. Ngano nga ang dying grace exclusive man lang niini nga mga magtutuo? O nganong dili man maapil ning diri? Kining babyhood, adulthood, nganong di man sila maapil? Tungod kay kini lang ang maka-experience sa ilang kinabuhi nga tudo-tudo na yun. Mo lang niya naka-experience nga wala na nila i-value ang ilang kinabuhi. Dili na mas importante ang ilang kinabuhi, kundi lang ang mas importante nila ang Ginoo na sa ilang kinabuhi. Busa, ang iyang gisgutan din ngano mi siya, why is that dying grace? The word dying grace sa akin niya, why is it that dying grace is exclusive for those believers nga diining abot nga tos paghamtong? Kasi kini dili man guni siya makakuan, dili ni siya makasugakod. Kini lang gyud ang maka-experience sa dying grace. In fact, nakita nato sa Biblia, kinsa na silang mga ningadtos kamatayon nga diin way ko kahadlok, si Antipas, si Esteban, sila ni James, sila ni Pablo, si Moses, si Christ, atong nakita din ha. Atong nakita, kining mga tawhanan nganong wala sila kahadlok sa kamatayon. Tungod kay nakita nila ang pinaka-importante sa kinabuhi mao ang spirituality, mao ang Dios, mao ang pinaka-importante sa ilang kinabuhi. Ug busa kini dili pa ni makaharong, kini diri di pa ni kaharong. Frightening kayo ang kamatayon din eh. In fact, ang tawag nila nini, posible pa dili dying grace ang diri. Kini lang ang gitawag og dying grace. Kanang ang kamatayon moabot sa usa ka magtutuo nga hamtong nga kalmado lang siya,
Bisang nakita niya nga nagpadulong na ang kamatayon sa iyang kinabuhi. No? Importante nga masabtan na ito ka na siya. No? Would not a loving God want all His children to have great happiness in their last moments on earth? Buot bang pasabot? Ngano nga dili man sila magkatagamtam sa gitawag dying grace? Ngano ang dying grace exclusive man lang diri? Buot ba ipasabot nga ang Dios unfair arang-alang nining mga magtutuo? Nining nga magtutuo? Nganong dili sila magkatagamtam sa tinuod nga kalipay sa dying grace nga magtutuo man pud sila? Well, kulang sa doktrina. Once nga kulang sa doktrina, unsa gani ang katong tawo nga kulang sa doktrina? Kini walay doktrina. Ang mahitabo nini human viewpoint. Ang naa nining tao nga walay doktrina, human viewpoint. Kahadlok, kasuko, kalagot, pagdumot, kabalaka, morning naa sa iya diri. Kalibutan, kawilis kalibutan, morning naa sa usa ka tawo nga walay doktrina. Pero ang usa ka tawo nga naay doktrina, acceptance. God, wala ko'y mahimo. Wala jud ko'y authority. Wala jud ko'y katungod nga diin mudugang bisag usa ka adlaw sa akong kinabuhi. Wala. Ang Dios lang jud. So kung kuhaon naman ko sa Dios, that's it. God, that's your will. Kinsa man kung mo question sa Dios, wala ko'y katungod nga mo question sa Dios. Kung kuhaon na niya ang akong kinabuhi. Kung moingon siya, graduate na ka sa kalibutan, i-promote na ka dito sa eternity, wala kita dapat nga, di na ta dapat mo argue. Dili na ta dapat magbalibad pa. No? So, dili nagaingon, can God be unfair? No, He is not unfair. Ikaw ang nagpili nini nga nagpabilin ka diri. Kung nagpabilin ka nga wala mo tubo sa paghamtong, imuha ng choices. Imuha ng pagpili. In fact, kung ang pulong sa Dios gani dili pa priority number 1 sa imong kinabuhi, unsaon nimo pag-abot di ka mo abot diri. Kung priority na nimo ang pulong sa Dios, siguro kana nang hinahinay kag kamang padulong diri until such time nga occupied na sa pulong sa Dios ang imong kalag, o that's the time nga moingon ka ang Ginoo na mo nay una sa akong kinabuhi. Muna na makaingon na ka nga I seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahon ako pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Ug muna nang magkinabuhi ka diha sa katarong. Blessings in dying. There is a blessings in dying. Therefore the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is God of justice. How blessed are all those who long for Him. And then, sa Isaiah 30:18. All blessing is a matter of God's grace. The omnipotence of God has the power and ability to bless the believer. From eternity past, the omniscience of God has always known exactly how to bless believer. However, in the exercise of any of His divine attributes, God must conform to the demands of His own perfect righteousness. So God's justice says, wait, certain righteous standards must be met before I can give anything by way of blessings to sinful man. Now, unsa may gisgutan niya dinhi? Yang gisgutan, ang justice of God mo ni. Ang justice of God ingon ani. Ako is absolute righteousness. Nagdemand ko og absolute righteousness. Kinsa? Ang akong pagkamatarong nagdemand og absolute nga pagkamatarong. Now hinumdum niya, dili positional nga pagkamatarong ang gisgutan din niya. Unsa nga klase ng pagkamatarong? Experiential. So, ang iyang gisgutan din is experiential nga pagkamatarong.
Experiential righteousness ang gihisgutan. Namingon siya, ang mga magtotoo, ikaw, ako, o kitang tanan, giunsa na to paghigugma ang pagkamatarong. Kay kung ang sala pa kanunay ang atong ang sala pa kanunay ang atong ginatanaw, nagpasabot nga wala pa kita. How do you dwell on righteousness kini? Unsaon nimo nga magkinabuhi ikaw diha sa pagkamatarong? Nga imong huna-huna, kanunay naghuna-huna sa mga mayo nga mga butang, ang imong pagpanulti, ang imong pagpanggawi, ang imong pagkinabuhi, nga kining tanan, puros nag-abide sa pagkamatarong sa Diyos. Kasi, ang iyang judgment, atong nakita, no? Ang Diyos, nagatanaw sa imong kinabuhi, kung naa na bagid ka diri, kung naa na ka dinhi, mo na ning imong kinabuhi. Absolute righteousness. Imong ginapaningkamutan nga mag-stay ikaw diri. Ginapaningkamutan nimo ang imong kinabuhi nga dili ikaw maka-eskapo sa gitawag pagkinabuhi nga matarong. Maghuna-huna ikaw sa mga matarong nga mga butang o in fact dinha nakasalalay ang Christian's integrity. Ang Christian's integrity diri nakasalalay nga diin ang imong kinabuhi mahimo na yung suga o asin sa mga katawhan sa palibot nimo. Why? Tungod kay mao na niya imong pangandoy. Ang gusto nimo nga makita na si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Makita na sa imong silingan, makita na sa imong pamilya, makita na sa imong igsuon, o dili na ikaw ang makita, kundi si Kristo na makita sa imong kinabuhi. O nagakahadlok na ikaw sa pagpakasala. Busa ang Diyos, nagadiman siya sa pagkamatarong. Unsang klase ng pagkamatarong? Experiential righteousness. O maangkon nimong experiential righteousness, sa dihang maabot ka diri sa spiritual maturity. Dere wala, kapakapa pa rin siya. Murag anak pa niyang kinabuhi, oh. Kasala, saka na po, pagkamatarong, sala, na, ang iyang kinabuhi, katong gihisgutan niya nga, murag ka nang nagsayaw, bitaw ka nga balik-balik. Ana pa na iyang kinabuhi. Pababa, pasaka. Sige pa ni siya og rebound. Samantalang, sa diyang magatubo ka sa pagkahamtong, diri na ka, oh. Og ang sala, imo nang gihukas. Kaya numdum mo itong milabayng Domingo, pilatong gihukas nimo. 5 to, no? 5 lang sa to, no? Og ang usa dito, itong pagpangutang. Impas na inyong utang. Wala pa may impas, no? Balik na po utang. Oh. So, ang gisgutan din ha, no? Kasi, tinuod man po guna, ang utang usahay, naghatag og conflict sa to ang spirituality. Imbis nagsalig ta, ang nahitabo, nagsubra na ino na itong kabalaka kay maningil na po, ano? Well, mas mayo nga maimpas ta ng mga utang. Makalingkawas ta sa mga utang. O dapat po di po ta magsalig sa mga tao, no? Kay murag pangit pod nga magsitag duol sa ilaha nga nabaya po na sila yung mga panginahanglanon, no? Mas maitong magtuon gyud ta sa pagkinabuhi nga kanang mabuhi ta sa atoang kaugalingong means, no? Unsa pa tong ubang gihukas nato dito, no? Kalagot, kasuko, kaguol, kabalaka, kanang mga butang gitawag gina siya part na sa atong arrogance, old sin nature. Og kinahanglan ng hukason. Kung naa sa imong kinabuhi, di ba na mabati nimo nga way lami imong kinabuhi kung naa? Kinsa may nagkasulay nagkasuko dire? Hadlok silang pataso, ako ragi permenting masuko. Lami ba? Nindot ba magsig kasuko? Wala, no? Katong magdumot.
lami. Amot tingala ko, wala bang tanay lami ng mga butangan na, pero nganong daghan ang mga tao nga permanenteng naa diha? No? Mura nag-restaurant ba nga ang pagkaon way lami? Pero gidugok. Mura na restaurant nga way lami ang pagkaon pero gidugok. Kasagaran kung way lami ang pagkaon sa restaurant, di man jud ka moadto dito, no? Oh. Pero kini atong nakita, way lami ng kasuko, way lami ng kalagot, way lami ng pagdumot, way lami ng kasina, unsa man tawo ng mga butanga oy. Pero ang mga tao, hala, dasma gid dito. Muadto gid sila dito. Now, kung mudugang tag lima karon be, unsa na pud ang lima nga inyong ihuna-huna nga atong hukason na pod? Ha? Oh, kana gutanan apil na siya sa arrogance. Gikan sa anger, hatred. Actually, kining tanang sala, kini gyud ang iyang kuan ini, kini gyud ang iyang gigikanan. Kasuko, kanang nasuko ka, arrogance man na. Kanang nagdumot ka, arrogance man na. Kanang maglipay-lipay ka, arrogance man na. So kinahanglan tanggalon nato na siya, hukason nato na siya. No? Kanang kasina, giapil naman nato milabay, no? Kasina. Kanang gitawag nato pagkahinawayon, wala, tanggalon na, no? Kanang pagkaligalista, tanggalon na, no? Ha? Unsa pa? Self-pity, o. Kana, peting luoy gid kay na kay self-pity god, no? Tanggalon na nato na. Di na ta mag-self-pity. Mag-self-pity ka kagwapo sa imong kahimtang sa taas? Kagwapo sa gisaad sa Dios kanimo? Mag-self-pity ka? Pangtanggalon nato na siya, no? Gikinahanglan nga muadto na kita sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Magkinabuhi kita sa matarong, magsunod kita sa iyang kabubuton. Ug unsa man ang divine plan sa atong mga kinabuhi. The believer functions under his non-meritorious volition to believe in and appropriate the blessings God has accomplished on his behalf first because Christ, the Son of God, was judged on the cross by God the Father for all sins. Yes, nakabaton kita og positional nga pagkamatarong pinagis kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Second, because Christ has already paid the penalty for our sins on the cross. Bayad na ang tanan natong sala. Nganong magkagool pa man ta. We can simply rebound name our known sins to God to recover fellowship with Him that we have sinned. God is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, makabalik kita, kinahanglan mo ato kita sa pagkamatarong. Now, importante ang consistency of perceptions for learning Bible doctrine. We can advance to spiritual maturity where we have maximum capacity to be showered with magnificent blessings for living in dying. Magnificent. Ang word nga magnificent blessings din, nagahisgot may tungod sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, nga nagtubo nga to sa paghamtong, o nagkinabuhi siya, nga bisan man motubang sa iyang kamatayon. Na unsa man gid ning pagkatubang nato sa kamatayon, no? Kung panalitan nagkasakit na ta, kaya murag makaingon na tanong nga, padulong na siguro tas kamatayon ini, no? Pero kumusta ang atong pagkinabuhi? Kumusta ang atong kinabuhi? Mawala ba kita sa pagtuo diha sa Ginoo? Kinahanglan dili kita mawala sa atong pagtuo ug pagpangalagad sa atong Ginoo. However, to receive blessings from God, capacity for blessings must precede blessings. Tagaan sa kag capacity for blessings. Una, ang mga panalangin maabot ngadto kanimo. All capacity in the spiritual life is based on knowledge of Bible doctrine. The more doctrine the believer knows, the greater his capacity for blessings from God. Doktrina gyud, doktrina. Only the soul filled with Bible doctrine can produce the inner blessings of tranquility, happiness, and confidence to combat the usual panic, dread, and instability that accompanying dying. So kung puno kay doktrina sa imong kalag, kining mga kahadlok, iyang isgutan din nino, kining mga kahadlok, dili ni makadulot sa imong kinabuhi. Kundili ang anaka nato, ang tranquility, kalinaw, kalipay, o confidence
manaa kini kanato. Ug kaya nato nga pagpakigawayan ang panic, dread, and instability nga diin may kahadlok bisan man sa kamatayon. Now, diri nagaingon sa Psalms 33:18. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him. Ang mata daw sa Ginoo, anaan niya itong mga nagakahadlok kaniya. Now, mura ginani ang kaimtang, no? If this is God, kumuni ang Diyos, nagatanaw siya kanunay nining mga tao nga adunay pagkahadlok kaniya. Mao to nagatubo sa paghamtong. Og paminaw, kay importante kay ni siya. Og kung ang Diyos nag-alot man sa imuha og 70 years. Paminaw ha? Kung ikaw gitagaan man ka sa Ginoo og 70 years, at the age of 60, ngano magkahadlok ka? Kinahanglan kang magkahadlok? Kung ang Diyos alot na sa imo, naghatag na sa imo og 70 years, kay nahibalo man siya. Nganong mahadlok ta sa atong kamatayon karon? Di pa man kita mamatay kung 70 years ang iyang gihatag sa tuo, may makakuha sa atong kinabuhi. Tama ba? Ha? Kung gitagaan ta niya og 65, niya karon 57 pa ta, nganong mahadlok ta sa 58, 59, 60, 61, 62 hangtod 65? No. Ang Diyos, He is capable and powerful to control history. Kung tagaan ta na 70 years yun ang atong kinabuhi. Makonsume yun na nato, allotted na para sa tuwa. Kung ikaw na diri, kay actually, kini ba yung atong kinabuhi, kung magpabiling kita sa bibihod dinhing area, pwede ba yung mubaba? Pwede man mo minus ang atong edad diri. Ngano man, tungod kay ang atong kinabuhi, wala moabot nga to sa pagkamtong. Pwede divine discipline or dying discipline pagani, no? Pwede mo baba. Pero kung ikaw ning tubo sa paghamtong, mag-enjoy jud ka sa allotment sa Ginoo nga gihatag sa imuha. Mao nang kana mahadlok ka sa baksin, ay kahadlok sa baksin. Kung ang Diyos naghatag sa imong 70, bisan pag ka-20 ka baksinan, di gyud makuha ang imong kinabuhi. God controls history. Sa sunod nga Domingo atong pagatun-an ang kining Job's description of dying grace o kining gitawag death is God's decision. Hinumdumi gina siya. Once nga moabot kita dinhi, death is God's decision. Way makakuha sa atong kinabuhi. Ang Diyos lang yun ang makakuha sa atong kinabuhi. Basta dili kita dapat magkinabuhi sa kabalaka, dili kita dapat magkinabuhi sa kahadlok, tungod kay ang Diyos mo'y nagunit sa atong kinabuhi. O bisan si Satanas, wala niya gitugutan nga makakuha sa atong kinabuhi. Ang ginabuhat sa Diyos, adunay gitawag niya kanang permissive. Kung ang usa ka magtotoo, nagkarnal siya, dili pa niya kabubuton nga makuha ang kinabuhi niya nga magtotoo, pero kay nagkarnal siya, yes, pwede, early nga kamatayon ang iyang maangkon. Pero kung ikaw nagapuyo diri sa kinabuhi nga hamtong, ayaw pagkahadlok sa kinabuhi. Naa ka sa iyang kamot. Ang Diyos ang nagagunit sa imuha. Og nahibalo siya sa insaktong panahon nga pagakuhaon kita niya. Og mobito nang giingon diha sa Job 5:26, you will go to the grave at the full age. You are like a corn daw, no? Sama daw ka sa mais nga pagharbison sa usa ka expert nga mag-uuma. Nabay mag-uuma nga muharbis sa iyang kamaisan nga diin mo pay panggawa sa iyang sa tawaga lusok man ano? O puso. Ayang puso gagmay pa kayo og kwan. Nabay mga mag-uuma nga muharbis na niya na? Wala no? Muharbis na siya pag nakita laya na.
kini sigurado na ni nga gahi na ang sulod niini. So nagpasabot, expert na nga mag-uuma. Kay muharvest siya sa iyang mais sa insakto nga panahon. Ug mao kanang gisgutan sa Job 5:26. Nga bisan man sa balatian ni Apostol Pablo, niabot ka ng bersikuloha nga you will go to the grave at the full age. Insakto gyud nga panahon. Dili nagpasabot nga 70 gyud ang edad, 60 gyud. Full age ang iyang gisgutan. Ug ang full age diha, wala nagpasabot nga muhamtong ka gyud ha. Ang full age diha nagisgot may tungod sa insaktong allotment nga gihatag sa Dios sa ato ang kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi 30 lang, moabot gyud tag 30. Kung 60, moabot gyud tag 60. Kung 70, moabot tag 70. Busa alang ka natong tanan no, mga kaigsunan, dili na gyud kita dapat magkinabuhi sa kadlok. Ang Dios ra gyud ang nahibalo sa atong kinabuhi. Hinumdumi gyud kana. Ang Dios ang nahibalo sa imong kinabuhi ug ang Dios ang nagagunit sa imong kinabuhi. Ang atuwa lang unsa lang atuwa, we must be a good steward. Stewardship lang ta. Kinahanglan ayuhon nato pagbantay pud ang atong kinabuhi. Di ta magkarnal, dili ta kanang negligence no. Kundi kinahanglan magkinabuhi ta nga magsunod sa kabubuton sa Dios. Hinumdumi ang Dios nagahatag nimo inunana nga number of years sa katuyuan nga mahimaya siya sa imong kinabuhi. Pero kung dili nimo pagagamiton ka na sa insaktong pamaagi, well, masayang ka na. Mahuman kita nini nga subject atong tunan ng one day at a time. O kung sao na to ang atong adlaw, kasi usay magunahuna ta sa sunod nga adlaw, no? Ayaw sa kalibog sa sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, no? One day lang. Usa lang ka adlaw. Kaya wa man ta kahibalo sa sunod adlaw na pabata o mag-rapture na ba no? Ang karong adlaw mo tong gingon ni Glinda ganina siyang Sunday school no. Sometimes ma-overwhelm ta no. Makuratan ta ba kay daghan kay tagbuluhaton nining adlaw. Kay unsay nahitabo day nay buluhaton kagahapon siguro wa nato gitrabaho. Busa karong adlaw murag kuan kay ta kanang busy kay ta, pressure kay ta karon. Pero kung karong adlaw day gitrabaho nato ug unsa ang atong matrabaho karon, relax ta. Pagkaugma na pod unsa na poy trabahoon nato, relax na pod ta. So one day at a time lang until mabutan tas pagbalik sa atong Ginoo. Okay, so diri na sa tatama ng atong pagtuon karon, atong ipadayon kini sa sunod nga Domingo. Siguro kinahanglan patag 2 o 3 ka Domingo mahuman nato kini siya. Magaampo ta. Amahan mo nga Diyos, salamat sa imong pulong. Salamat Father God, you are the omnipotent God, powerful God. You control history. O ikaw nahibalo sa among kinabuhi. Bisan magani ang mga langgam sa kalangitan, walay usa nga mahulog kanila nga dili imong kabubuton. Busa tabangi kining imong mga katawhan, imong mga kanakan ni Father, nga dili kami magkinabuhi sa kahadlok, kundi magkinabuhi kami sa pagtuo o pagsalig nga na kanimo ug sa imong pulong. Kay ang imong pulong, Heavenly Father, tinuod man gyud. Ug busa tabangi ang matag usa kanamo nga magkinabuhi diha sa imong pulong, i-aplikar namo sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi nga samtang atubang kami niining dakong pestilence kalibutan. COVID-19, COVID variant, nga dili kami magakinabuhi sa kahadlok, dili makafocus kami sa circumstances, kundi dili magafocus kami sa kinabuhi nga espirituhanon. Among ginahangyo ikaw nga magatabang sa matag usa kanamo nga mudulot gyud ang imong pulong sa among mga kalag. O kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat in Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Akong ihatag kay Gister. Salamat sa pulong sa Ginoo na atong natunan. Karon atong kita sa pagtutuan sa pag-alad, ang paghatag dili ginugos kundi iya sa palang Espiritu. Pagkabasa nito sa Korinto, kapitulo 9, versikulo 6 hangtod sa 9. Karon timani kini, siya nga nagapugaw sa pagdidyot magaling period,
siya ang nagabukas ng inagan, magkano magaghas. Ang matagusa, mag-sumala sa pagbuot sa kasing-kasing, hindi din na mag-pinukod, yung pinugos. Kaya ang Diyos na ilugmas ang upayo mo lahatag. Kung ang Diyos makahimo sa pagkagana kanino, sa tanang panalangin sa madagayaon kayo, aron ka mo magabaton ka nung naiigo sa tanang buta, o magkagana nga madagayaon, alang sa tanang may buhat, sumala sa may sarap. Para sa to, for tourism, kanta na to, Count Your Blessings. Amen. Para sa atong closing song, pagbilyan ko sa pagtindog. Sa taon na ito ang The Love of God.
Father, thank you so much sa kadako sa imong gugma at kanamo. Dili gid namo ma-mission ug ngano nga gipakamakyan mo kami dito sa cross. Nga sa among pagkamakasasala, dili man gid kami angayan nga kanimo. Father God, salamat sa mga awit nga nagahisgot sa kadako sa imong gugma nga dili gipadala nga bugtong anak ni si Kristo Jesus dito sa cross. Aron sa pagbayad sa tanan namong mga sala, ug nasalihan kami mo tuog, musali ka kayo ang makakaplag kami sa kaluwasan. Salamat na Heavenly Father, bisan man sa minsay sa awit, na nagaingon, bisan pa o tinta ang kadagatan, o papel ang kalangitan, kung isulat ang imong gugma, dili pa gid ka pa itumakdalan. Father God, thank you so much for your great love sa tanan ng mga katawan sa libro ng kalibutan. Nga di, nahimo kami imong ani karon tungod sa imong grasya at gugma para kanan. Father God, sa among pagbulag-bulag, sa among panimbahon, ginatugyan ako ang tagsatagsa nimo ng mga talagang kanimo. Naghangyo ako sa imong divine protection, divine provision, divine guidance, o victory sa dawa-dawa ng mga pagpinabuhi. Nga unta, magkapili kami nga kanimo kaysa mga utang sa kalibutan. Kiniyak niya katugyan, ginapasalamatan ng adawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluwas. Ug karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa Dios nga Anak, ug ang pagpigambit sa Espiritu Santo, magapakiguban atong tanan, karon ug sa walay katapusan. Amen.